Magandang gabi po sa inyong lahat. Bago po magsisimula ay nais pong humingi ng paumanhin ng Abraham CG sapagkat ang aming tagapagsalita ngayong gabi ay lumiban sa kadahilan ng nawawala ang kanyang boses, uma-absent po yung kanyang boses. At ako po ang kanyang kahalinhin ng magsasalita para itaguyod ang kanyang programa ngayong gabi. Maraming salamat po. United Arab Emirates, the Dominion of God, maraming namamagana sa mabilis nitong patundan sa may kising panahon naman. Kaya naman hindi nakapagtataka na marami sa ating kababayan ang naakit din sa nakakasilaw ng oportunidad na pangako ng lugar. Ngunit, hindi kasing ganda ng ginto ang kwento ng bawat Pilipinong nakikipagsapalaran dito. Ngayong gabi, matutunghayan natin ang magkakaibang kwento ng pakikipagsapalaran ng ating mga kababayan sa bansang ito. Anak, wait. Gising na kayo. Papasok na. Anong oras na? Kailangan nyo ng ayos na kayo ng ano? Mga anak, nakakain na kayo? Mami. Nagpabango na kayo? Nai-ready nyo na ba yung bag nyo? Okay. Bring your baon. Don't forget your baon and then behave in class. Focus on your studies, okay? Anak, hindi makaka-attend si Mami ng event ko sa school. Kasi ang daming gawain sa work. I'm so busy right now. I'm working from home today. Your dad is waiting downstairs. Bilisan nyo! Malilate na kayo. Bilisan nyo. Ina, ilaw ng tahanan, naghahangad na magsilbihan, Ano ba naman to? Hindi nyo naubos ang pagkain. at maging katuwang ang kanyang asawa sa pagpapalaki ng kanilang mga. Paano nga ba niya may tatawid ang pang-araw-araw na pamumuhay? Isang breadwinner ng pamilya, nagiging ina, ama, kapatid at anak sa mga taong umaasa sa kanya. Gaano mang kabigat ang responsibilidad na nakaatang sa kinakaya. Minsan ang sariling pangailangan ay hindi na alintana. Maitaguyod lamang ang buong pamilya. Hello? Hello, Kati anak? Kumusta ka dyan? Sumahod ka na ba? Hello, Tay. Opo, sumahod na po ako. Naipadala ko na rin po yung pera na pambili na nyo ng gamot ni nanay. Pati din rin po yung pambili ng sapatos ni Junior. Siya nga pala, Tay. Pakibigay din kay Kuya yung 5,000 pandagdag po sa matrikula ng anak niya. Anak, kumakain ka ba ng maayos dyan? Huwag mong pababayaan sarili mo, ha? Opo, Nay. Okay na okay po ako dito. Nakakain po ako ng maayos. At saka nakapagpapahinga po ako.
Basta po, isipin nyo ni tatay na magpagaling kayo, magpalakas, para po wala na kayong maintenance, ha? Sige po, Nay. Tawag na lang po ako uli. Sige na, sa susunod na lang ulit. Bye-bye. Bye po, love you. Bye. Bes, alam ba ng family mo na nabawasan kayo ng sahod sa office nyo? Paano yan, Bes? Tinitipid mo na rin yung sarili mo. Di ka na nakakain ng maayos. Alam na rin ba ng family mo na baka matanggal ka sa trabaho? Isipin mo naman yung sarili mo, Bes, at utang-utang ka na rin. Cathy, I keep on calling you. I need them pay for the rent. How many times I calling you not answer? I need the money now. Madam, I'm sorry. No. Please give me. You don't know. You didn't pay 2 months. Please, I need some time. I will pay soon. But I need money now. I have no money also. Please, give me little time. I give you 2 more days, okay? And then if you will not pay, you go, okay? Okay, ma'am. Thank you. Ay, siya nga pala, Bes. Si Carla nag-offer ng part-time sa akin. Mamaya daw po. Alis muna ako, ha? Paano ka? Ang init mo. Ang taas ng lagnat mo. Inom ka muna ng gamot, Bes. Nga mo, Bes. Isang panadol lang to. Gagaling na ako. Bes, huwag ka munang magtrabaho. Huwag ka munang mag-part-time. Magpahinga ka muna. Lalo na ngayon, may sakit ka. Kailangan kong kumita ng extra, Bes. Alam mo naman ako ang inaasahan ng mga magulang ko. Mga kapatid ko, pamangkin ko. Wala sa kanilang ibang tutulong kundi ako lang. Hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanila yung sitwasyon ko dito. Lalo't may yung sakit mga magulang ko. Bes, saglit lang, Bes. Tumatawag yung anak ko. Saglit lang. Hello, anak. Nay, padala ninyo po ba yung allowance sa tuition fee po namin? Sige anak, lalabas ako ngayon. Pupunta ako ng Al-Ansari para magpadala para sa tuition fee ninyo. Lord, tulungan niyo po ako. Bigyan niyo kami ng lakas. Pagalingin niyo po ako. Kailangan po ako ng pamilya ko. Kailangan ko po magtrabaho. Dumako naman tayo sa isang banda ng ating kwento na kung saan isang ama, haligi ng tahanan, matibay na sandigan ng bawat miyembro ng pamilya. Ama na naghahangad na magkaroon ng wasto at sapat ang pangailangan ng kanyang pamilya. Handang magsakripisyo na mawalay upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang mga mahal sa buhay. Matapang niyang hinaharap ang mga pagsubok na dumarating sa kanila. Asan kaya yung wallet ko na yun? Kanina ko pa hinahanap. Oh, andito lang pala. Kailangan ko nang bilangin yung aking papadala sa Pilipinas. Pambayad sa flat, pambayad sa tuition ni Nakambal, at sa mga gastusin sa Pilipinas. Naku, pinulang. Wala man lang na maibigay na pag-shopping ni Macy's. Yan lang, isang araw lang nakalipas, wala na naman sahod. Matagal pa naman ang sahuran, kailangan kong trabaho doon, trabaho dito, pero hindi pa rin sapat. Opo, Brad John. Ang company natin, alam mo na ano yung sitwasyon natin. Kaya, natanggap mo ba yung notice na isa ka sa napasama sa listahan? O sir, pero hindi ko binasa. Parang kinakabahan ako eh. So, ang visa mo, antayin hanggang valid siya, hanggang makahanap
pa ng bagong trabaho. Hello, Daddy. Kumusta ka na? Hello? Ay? Okay naman kami dito. Kaya lang isa ako sana natanggal sa trabaho. Paano kaya ito? Yung visa nyo pa naman okay na. Ha? Ganun ba? Huwag ka mag-alala, Daddy. Makakahanap ka ulit ng mas magandang trabaho. What He closes, He will open another door. He's been faithful from the beginning and He will finish it till the end. We just keep on trusting Him. Nakatitir akong bibigyan ka niya ng mas magandang trabaho. Let's keep on trusting Him and see you soon. Oo. Salamat. Makakayanan natin ito. Sige, Daddy. We'll keep on praying for you. Ingat ka dyan. Ingat din kayo dyan. Ano nga ba ang maaring panghahawakan ng taong nagdaranas ng kamputan? Paghihirap, pangungulila, at pangamba. Saan at kanino siya humuhugot ng lakas at pag-asa na makakayanan niya ang bawat pagsubok na dumarating sa kanya? Kung ang sarili mo lang ang ngayong inaasahan, saan ka para roon, kapatid? Mag-isip-isip ka na. Pagtitiwala sa pagkagawa na may pagkagawa, umaasa ang suliranin, malunasan, alangin awa'y awaan. Sa gilid natin ang makakayanan, pagsunod na
Dumaan man ng maraming pagsubok at dumating man ang panahon na pinanghinaan tayo ng loob, lagi nating iisipin na may awa ang Diyos. Ang kwentong natutunghayan ninyo ngayong gabi ay maaring kwento ng bawat isa sa inyo. Hindi ito natatapos sapagkat patuloy silang lumalaban sa hamon ng buhay. Ganun pa man, hindi lungkot, takot o pangamba ang namamayani sa kanila sapagkat may isang mabuting Diyos na nagbibigay sa kanila ng lakas at pag-asa. Katulad ng sinasabi ng kanyang mga salita sa Isaiah Kapitulo 40, versikulo 10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang mangalupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwid. Katulad nga po ng alarm clock, telepono at pitaka na kabahagi ng inyong mga buhay. Pala ang Panginoon. Sa ngalan ng ating kapatid na si Brother Lawrence, ang siyang nagdala ng kwento na Makakayanan Mo Kaya 2024. Ito po ang Abraham CG. Magandang gabi po.